name, and we thank you, Father God, for the rest, for the healing, for the restoration, Father God, for the anointing sa mga oras na to, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami for you are our God, hindi yung kapitbahay namin, hindi yung mga kaibigan namin, hindi yung mga tao, Panginoon, sa paligid namin, ang aming Diyos. Lord, nagpapasalamat, Panginoon, kami na Ikaw ang Diyos na tumutugon at nagbibigay ng blessing sa bawat isa na hindi lang namin pinanghahawakan yung mga pangako mo, Panginoon. Kami na po yung nakatatanggap ng blessing na nagmumula sa'yo, Panginoon. Dahil sa mga pangako na yon na Ama, sinambit mo. At ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ikaw ang Diyos na matapat. Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng pagkakataon, Ama. Ikaw ang Diyos na even we are unfaithful, Father God, you are faithful. Kaya hayaan mo sa gabing ito, makita namin kung sino ka sa aming buhay, Panginoon. At ano po, Panginoon, Lord, hallelujah, ang mga bagay, Panginoon, na nakakaligtaan namin na ikaw pala ang kulang o hinahanap namin sa ibang tao na hindi namin nakikita, Panginoon. Kaya purihin ka, luwalhatin ang iyong pangalan, dakilain ka, O Diyos, sa pangalan ng aming Diyos na buhay. Patuloy kong hinihingi, Ama, Lord, apart from you, wala akong imemensahe. Apart from you, kung hindi mo ko sasamahan, Panginoon, Lord, hindi ko mararanasan at di namin mararanasan yung mga pagpapala, Panginoon, na nakahanda para sa aming lahat. Lord, apart from you, Panginoon, na binabahagian mo kami ng grace, ng glory mo, Panginoon. Lord, alam kong hindi ko to magagawa kung hindi ikaw. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, tulungan mo ako, turuan mo ako, Panginoon, samahan mo ako, Ama, na ikaw, O Diyos, ang laging makita at maitaas sa pamumuhay namin, Ama, sa bawat isa. Patuloy mong itanim sa mga puso at isip ng mga kapatid ko kung sino ka sa amin, Panginoon. Kaya purihin ka, O Diyos, dahil Ama, alam ko na darating ang pagkakataon at panahon na lagi kaming tatanungin kung bakit ka namin sinasamba, kung bakit ka namin pinupuri, kung bakit kami nagpapatuloy, Panginoon, sa pagdilingkod sa iyo. Dahil alam namin, O Diyos, na sa iyo, Panginoon, may pag-asa. Sa iyo, hindi kami mabibigo. Ikaw ang Diyos na hindi katulad ng tao na nangangako, Panginoon, at hindi matutupad. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na may nakahanda para sa future namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Ama, na maaasahan sa lahat ng pagkakataon, makapangyarihan, Panginoon, at hindi nalilimitahan. Kaya maraming salamat po sa biyaya mo, sa grace mo, sa wisdom, knowledge, and understanding na ibibigay mo, hindi lang sa akin, kundi sa bawat isa, Panginoon. Kasangkapanin mo ang bawat bibig ng bawat isa, Panginoon, na mag-manifest, Lord God, yung wisdom, Panginoon, na nakalaan para sa lahat ng iyong anak. Sinabi mo nga sa Corinthians, Father God, na ang iyong isip at ang aming isip ay magiging isa. We will be unite, Father God. Kaya sa mga oras na to, Lord, I thank you, Panginoon, sa katagumpayan ng gawaing ito, O God. At salamat din po sa mga tao na dinala mo sa gawaing ito. Purihin ka at ngayon pa lang pinagpala na ang iyong mga banal na salita, Ama. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po. At yan, balikan po natin, no? I-recap lang natin yung ating pinag-aralan before. So, pinag-aralan po natin before, ano po, mula sa mga kabataan, ano po, sa Jeremiah hanggang last week po. No, dito po makikita natin kung gaano at sino po ang Panginoon. Ngayong week na to, pag-aaralan po natin who is Jesus. He is the anointed healer and restorer. No po? Siya po ang ating Panginoon. No po? 'Di ba sa buhay natin ano po? Tayo ay kailangan may tinatayuan na po na matatag, pundasyon na matatag na hindi magigiba, na po. At minsan, marami pong mga tao na hindi nila alam kung saan sila nakatayo. Kaya ikaw at ako, na po, kung ikaw ay nakatayo sa pundasyon ng Panginoon at hindi mo na tinitingnan, na po, kung kanino ka patatayo, kanino ka sasandal, kanino ka magtitiwala, 'di ba? Mapalad ka kung nakikilala mo na this God, 'di ba, ay ito yung batong sandigan mo na kailangan mong pinagkakatiwalaan na po. Kasi nakakaawa yung mga tao na hindi nila alam, 'di ba? Minsan sa alak sila nakaano, 'di ba, sa drugs, 'di ba? Maraming tao nagpapakamatay kasi hindi nila alam at hindi nila kilala. Kaya tayo mga mananampalataya, kailangan tayo ng mundong ito na maging ilaw at asin para mapakilala din, no? Someone
na yung iba hindi nila alam kung anong authority na meron sila at anong ability na meron sila. They have been waiting for so long, pero hindi nila nakikita, 'di ba, yung kanilang mga carried na authority and ability kasi they don't know who they stand for, 'di ba? Ikaw alam mo kung saan ka nag-stand, you know your ability, 'di ba? You know your capacity, you know your authority, 'di ba po? At napakapalad mo, hindi mo na kailangan maghanap, 'di ba? Common po sa mga tao, sa mga behavior ng mga tao, ng human being dito sa mundong ito, na mapaghanap tayo, no? Mahirap makita, 'di ba? Minsan mahirap makita kapag nasa harap mo na pero hindi mo pa rin pinapansin. 'Di ba? Ganun yung ibang tao eh. Alam na nila, 'di ba? Ito yung kailangan mo, sinasabi na si Jesus lang ang kailangan mo sa buhay mo. Hindi, lumiliis pa rin sila. So it's so difficult, 'di ba, na makita ng mga tao na ang Diyos ang kailangan nila pero pilit nilang nililisan. Kaya saan sila bumabagsak? Sa mali, sa hindi tama, 'di ba? Sa hindi mabuti. 'Di ba po? Kasi if you don't start with God, your life is nothing. Your life is useless. So everything must start with God. Even sa word po ng salita, 'di ba? Actually, in the beginning is God. I think mali yun eh. Dapat God is the beginning, 'di ba? 'Di ba si God talaga ano, parang yung ang pag-aaral ko po kasi sa Hebreo no, God, 'di ba? God ang simula bago mo yung mga creation. So walang creation kung walang God. So God first, 'di ba? Before the creation. Kaya kaya mahalaga po ano na kung ikaw ay creation lang ng Panginoon, na po katulad na napag-aralan namin sa Women's, na po siya ang driver, pasaheros ka lang. Pero minsan kasi tayo nga maligalig. Inaagaw natin yung manobela sa Diyos kasi gusto natin, 'di ba po, na tayo ang mag-drive, which is mali. No, kasi kung you are the creator, 'di ba? Kung ikaw halimbawa ang nag-imbento ng cellphone, alam mo kung paano i-operate 'yan. Kahit anong mga gamit, alam mo, ikaw ang manual, 'di ba? Ikaw ang mag-ooperate. Ikaw ang alam mo kung paano i-operate bawat piyesa niyan, bawat pindutan niyan, alam mo. And he is the creator. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na mas alam mo pa o mas alam ko pa yung bagay na pwede kong gawin sa buhay ko kaysa sa Panginoon na po na naglikha sa atin. Na po? At buti ng Diyos, 'di ba? Ikaw sa buhay mo, how many times do you search for answer? 'Di ba? Gaano karaming mga tanong ang tanong mo sa Panginoon na sinesearch mo sa maling lugar, 'di ba? Sa maling tao, 'di ba po? Sa maling experience. Kaya nga marami kang testimony na nagkamali ka, 'di ba? Kasi nagdesisyon ka lang para sa sarili mo. 'Di ba? Yung mga ilang mga paghahanap or pagse-search mo, 'di ba? Yung mga dysfunctional relationship, 'di ba? Na nakatagpo mo tapos hindi naman nag-work, 'di ba? Yung mga meaningless na career, na trabaho mo na hindi naman nag-work, 'di ba? Ilang mga tao, 'di ba? Ang kinaibigan mo na halos piniplease mo na pero di naman nag-work, 'di ba? We were failing, 'di ba? Nagpe-fail tayo kapag nare-realize mo na lahat ng bagay na gusto mo at kailangan mo, 'di ba? Was before in our eyes, pero hindi natin nakikita, 'di ba? Andito na sa harapan mo, pinapakita na sa harapan mo, nakikita mo na mali ka lahat, pero pilit mo pa rin hindi makita. Kaya napakaano po no, kaya kahit sa oras, 'di ba? Sa oras natin, no, sa oras natin di tayo marunong mag-ayos ng oras natin. Sa mga bill natin, sa mga due date natin dahil sa kawalan natin ng disiplina. Na po, we are disciple. Na po, kaya lagi ko nga pong pinapaalala, we are disciple, we should know to sort our time because God is God of order. Alam natin ang oras, 'di ba? Even sa pamilya mo, magkaroon ka rin ng oras sa asawa mo, magkaroon ka ng oras sa anak mo, magkaroon ka ng oras sa ministry mo. Kasi baka hindi mo makita, magkaroon ka ng oras sa karir mo, walang masama doon. No po, walang masama doon mga kapatid. Kasi baka isang araw hindi mo makita, no? Na nakapokus ka lang sa isang bagay na hindi naman pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Isang araw makikita mo na lang sira na yung pamilya mo. Bakit? Kasi hindi mo nabigyan ng atensyon. Isang araw, hindi mo makikita mo na lang nagda-drugs na yung anak mo kasi hindi mo nabigyan ng atensyon. Kasi feeling mo, sapat na ba na naghahanap buhay ka? Sapat na ba na naibibigay mo lahat ng pangangailangan nila? 'Di ba?
Bigla mo na lang malalaman, 'di ba may mga bagay na nakat na pala sa'yo kasi hindi mo nabigyan ng atensyon. 'Di ba? Nasa kamay mo na pala pero nawala na. 'Di ba? Nawawala yung ano po, yung kung paano mo i-define yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. No, kaya kailangan kahit sa mga tragedy ng buhay natin, no, na makikita natin, kung isa-search natin yung mga panahon na malaya tayo at wala tayo sa Diyos, lahat tayo nagkulang, lahat tayo nagkasala, lahat tayo po nadapa, lahat tayo nag-failed. Kaya nga, this is why we must answer the question, who is Jesus? 'Di ba? If you want to understand your role in the world, Jesus define your purpose. Si Jesus ang magde-define ng purpose mo kasi siya yung naglikha sa'yo. If you want to feel the sense of order among chaos ng mundong ito, dahil dito sa mundong ito, magulong-magulo na po, Jesus will give you peace beyond the understanding. Kahit di mo nauunawaan, ipapaunawa sa'yo ng Lord. Jesus will share the value to live by, kung paano mo papahalagahan yung buhay mo, kung paano ka mabuhay ng may value. No? Bilang babae, kung ikaw ay single, 'di ba? Kung ikaw ay lalaking single, 'di ba? Makikita mo yung halaga mo. No po, kapag ikaw nakatutok sa Panginoon, no, alam mo yung worth mo. Bakit? Kasi hindi pwedeng mamatay yung Diyos para sa iyo at para sa akin kung di ka mahalaga. Amen? Hindi yung ikaw yung nagpapakamatay para sa babae o para sa lalaki. That is useless. Na po? Kaya, if you are searching, di ba, pag search ka ng search at hindi mo alam, di ba yung sinesearch mo, magiging exhausted ka. Kaya maraming tao po sa mundong ito ang exhausted, maraming nagpapakamatay. Na po? You've been searching for healing, for comfort, for peace, for stability, di ba? And you haven't found it. Bakit? Kasi mali ka, hindi ka nag-start sa tama. Kaya matuto po tayo na paniwalaan natin, yung bagay na nag-e-exist, hindi yung po yung mga bagay na hindi nag-e-exist. No, kasi sa tao na lang po yun eh. Pag uminom ako ng alak, ganito yung mararamdaman ko, magiging okay din ako bukas. Pero, kapatid, nandun pa rin problema mo. Andun pa rin utang mo, andun pa rin due date mo, di ba? Mako-comfort ako ng drugs na to. Bukas, high na high ka, di ba? Kailangan mo ulit ng drugs para ma-comfort ka ulit. Di ba? Wala ka pa rin kapayapaan. Amen? Hindi po sa mga ganong bagay. So, kailangan ko ng kaibigan, barkada na makasama ko. Pag wala na yung barkada mo, wala ka ng kapayapaan. Amen? Di ba? Paano yun? hindi persistent or hindi stable yung tinatayuan mo. Kaya mali. Yung mga maling pananaw, tao na lang po ang naglalagay ng mga ganyan. Kailangan ko ng ka-chatmate para mawalay lumbay ko. Hindi po totoo yun. No? Paano pag pinagsawaan ka ng chatmate mo? Saan ka napupunta? Sino nasasandalan mo? Di ba po? Maling pundasyon. Kaya maraming tao po, hindi nagpapatuloy. Kasi may mga komplikasyon, no po? Kaya sila nagpe-failed. Kahit sa negosyo mo, subukan mo na wag isamang Panginoon sa negosyo mo. Hanggat may pera kang pangpuhunan, yes, makakapagpuhunan ka, pero hindi ka makakapagpatuloy. Bakit po? Kasi walang magsusustain. Kinokontrol mo lahat ng bagay, kinokontrol mo, di ba, na ganito, ganyan, ganyan, pero sabi nga ng Lord, kung wala yung kamay ng Diyos sa'yo, paano ka? Diba? Kaya kung meron kang tatalikuran sa mundong ito, hindi po ang Panginoon yan. Talikuran natin yung mga bagay na hindi magpapalago sa atin. Talikuran natin yung mga bagay na magpapahamak sa atin. Diba? At mag-start po tayo to believe that God is what we need. Now, Jesus has become so familiar po sa mga lahat ng bagay, even your stagnancy. Diba? Kapag nung nagpanahon na na-stagnant ka na, hindi mo na alam kung saan ka pupunta, diba inabot ka ni Jesus? Hindi naman ikaw naghanap kay Jesus eh. Inabot ka ni Jesus. Na pinaranas niya sa'yo na ako ang kailangan mo. Kaya our faith po, hindi po yan magmamatured o mag-grow kung hindi po tayo lalapit sa Panginoon. We become like the resident of Jesus. Na para tayong hometown na Nazareth ng Lord, no, na tayo ay kailangang umuwi, 'di ba? Kailangan tayong umuwi sa home natin.
'Di ba? At si Lord po 'yon. Na po, si Lord 'yon na kahit na hindi siya sobrang popular before, 'di ba? Sabi niya anak lang naman ng karpintero 'yan eh, 'di ba? Ang nanay niyan si Mary. 'Di ba? Ang mga kapatid niyan si James, si Joseph, si Simon, si Judas. 'Di ba? Sinabi po niya sa Matthew 13, 'di ba? Pero sabi ni Lord, 'di ba? Ang sabi po na Lord, but Jesus said that time, a prophet is not without honor except his own town and in his own home. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. Amen? Hindi makagawa ng miracle ang Lord kasi we are lack of faith. Kaya, minabuti niyang lumayo sa hometown niya. And believe it or not, kapatid, kapag tinawag ka ng Panginoon, you will be departed. Magkakaroon talaga ng division. No, pag tinawag ka ng Panginoon, imagine si Abraham nasa lugar niya, 'di ba? Sanabi ng Lord, umalis ka diyan. 'Di ba? Nilayo siya ng Diyos. Totoo po 'yon. Ikaw din, ilalayo ka ng Lord sa mga dating kaibigan mo, ilalayo ka ng Lord sa mga taong dating kinasamahan mo, ilalayo ka niya. Gagawa po siya ng division kasi hindi yung purpose niya para sa'yo. Yun lang yung gusto mo. Pero hindi yung gusto ng Diyos para sa'yo. Amen? So, tayo po ngayon, bilang introduction lang po yun, na gusto ko lang pong maipahatid sa bawat isa at maipaunawa, no, kung ano po ang kalagayan mo sa buhay mo ngayon. So, who is Jesus na po? Jesus has rest for the exhausted. Exhausted ka na ba ngayon? Wala ka bang kapahingahan? Diba? And a call to action for the complacent po. No, tayo po ay tinawag ng Panginoon hindi para pagurin, hindi para maging exhausted sa buhay natin. Tinawag niya tayo para tayo po ay magkaroon ng kapahingahan sa Kanya. Kaya nga po ang unang blessing ng Lord ay rest. Binibigyan niya tayo ng rest. Binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Restoration po ang ibinibigay ng Panginoon sa atin para hindi tayo ma-exhaust. Kasi alam nyo, pag ang taong walang kapahingahan, lagi po yan nakikipagkompetisyon. Ang taong walang kapayapaan, ang isip at puso, lagi yan may kaaway. Lagi kayo nakikipagkompetisyon. Kaya makikita mo lang kung ikaw ay taong may kapahingahan kapag hindi ka na nakikipagkompetisyon sa iba. Kaya napakahalaga po, na alam mo, hindi ka na-exhaust, hindi ka nababagambag, may kapayapaan ka, kasi alam mo na God will restore you. Marami po tayong journey sa buhay natin, na may question natin who is Jesus. So sa first week po, na pag-aralan natin, si Jesus po is the exact representation of God. He is the creator that sustained the light. He is the creator and sustainer of light. He is the purifier of all sins. He is the leading authority on all things. Apart from God, walang bagay na hindi ginawa sa mundong ito. That is Jesus. Siya din yung nag-purify ng kasalanan mo kung ba't ka nakakalapit sa Diyos. Siya ang creator mo at sustainer ng buhay mo. At siya ang exact representation ng Diyos, Ama. Sa second week po, pinag-aralan natin, Jesus is the priest, prophet, and king. Ngayon po, pag-aaralan natin, Jesus is the anointed healer and restorer. The one, sinabi niya dito, sa John po, was referring when asked about his identity and purpose. The one who stood among them that they did not know. Tinanong nila noon, kung paano po si John was referring, nung tinatanong nila kung anong identity niya. Pero si John po, di ba, siya lang daw po ang gagawa ng daanan. Anak siya ng priest, kaya hindi siya kino-question noon kung bakit siya nagbabautismo, kung bakit siya pinapakilala niya yung di ba, yung Panginoon noon, na sinasabi niya sa mga tao na magrepent kayo. Amen? Pero may kanya-kanya po tayong mga kaloob, Si John hindi niya sinusugod yung mga king katulad ni Elijah, 'di ba? Hindi niya hinahamon, 'di ba? Kasi hindi yung part niya. Hindi yung kaloob sa kanya na gift ng Lord. Ang binigay sa kanya, gagawa lang siya ng daan. So, tingnan po natin, We're looking here
kung paano natin makikilala ng mas higit pa ang Messiah at ang prophecy. Na po? So, speaking of Jesus, as the anointed healer and restorer, over 700 years before we walk among us. Sa Isaiah 61:1-3 po, na po, pakihanap nyo po, babasahin ko sa English, pahanap po sa Tagalog. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim the freedom for the captives and release from darkness for the prisoner, to proclaim the year of the Lord's favors and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion, to bestow on the crowd of the beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and the garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oak of righteousness, a planting of the Lord for the display of this splendor. Amen? Pakibasa po sa Tagalog. Isaiah 61:1-3 po. 51, 61 po, 61 verse 1-3. Yung susunod po, Luke 4:16-21. Hallelujah. 61 hanggang 1-3 po. 1-3. Ang Espiritu ng Panginoon Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi upang pagalingin ang mga sugatang puso upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. 2. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga dumadangis sa Sion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatuwiran at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginagawa. Mas wala pang deklarasyon. Amen. Pasuyo po yung mga co-host po. Saka maganda yung declaration. Amen. So, purihin po ang Lord. Ano po? Glory to God. So, dito po, makikita natin kung paano po, dinescribe na prophetically ang Panginoon po noong panahon na yon. No? Kung paano po inaano ni Isaiah, kung pinapakilala niya po na siya ay ginamit ng Panginoon para po ipakilala ang Diyos. So sa Luke 4, nung pumasok po, nag-enter po si Jesus sa synagogue, sa Luke 4:16-21, makikita niyo po doon, he went to Nazareth. Sabi niya po, sige po, Tagalog na lang para Luke 4:16-21 para hindi natin ma-consume yung oras. Luke 4 po, 16. Lucas Amen. 4, 16-21. 16-21. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Amen po.
Amen. So sinabi po ni Isaiah from Old Testament, ano po, bear me, i-ano niyo po, pakinggan niyo pong mabuti, no? Pinakita po ni Isaiah sa Old Testament po na darating po ang Panginoon. Ano po? At dito po sa Luke 4, ano po, sa tagal ng panahon, 'di ba, lumayo po si Lord sa kanyang lugar, ano po, pumunta siya sa Nazareth, ano po. Ganon din kayo, 'di ba? Minsan napapalayo kayo sa mga pamilya ninyo dahil or sa mga ibang kaibigan, 'di ba? Inaalis ng Lord yung mga bagay, yung mga tao na hindi kasama sa purpose niya, sa destination niya para sa inyo, na hindi makakapigil. At nagbibigay siya ng mga tao, no? At nakasama niya noon yung mga 12 disciple. Na po, hindi pamilya niya ang kasama niya noon. Hindi niya pa kasama si James, hindi niya pa kasama yung mga yun. Kasi kahit mismo sila po, yung nanay at tatay niya lang ang nakakaano sa kanya. Kaya nga sinabi niya, ang kilala niya lang na kapatid at anak, yung kasumusunod, yung mga nakikinig. So dito po makikita natin, para lang ma-emphasize yung pagiging Messiah niya, po, nung panahon na yon, hindi aksidente na nun lang nagpunta si Jesus Christ sa lugar na yon. Sa tagal ng panahon po, dun siya pumasok sa synagogue, po, at nagpahayag. No, at hinugot niya po yung nakarolyo na ni Isaiah. 'Di ba? I believe nakakapanood po kayo ng mga po. At sinabi niya doon mismo nung araw na 'yon na siya na, 'di ba? The anointed one is standing among you. Today, sabi niya, itong scripture na to is napulpil. 'Di ba? Nung pagkabasa niya po, inabot sa kanya, hindi naman po siya yung namili eh. 'Di ba? Gave it back. 'Di ba? Meron pong attendant na nag-abot sa kanya. Do you think aksidente na yun yung nakuha niya? 'Di ba? Kasi nung tumayo siya sa sinagog po, after ng matagal na panahon, nun lang po siya nagturo sa loob ng sinagog. Na po. At yung tao na attendant doon sa loob, siya ang nag-abot. Na po, nag-abot kay Lord. Nung na yon, nung scroll na yon. 'Di ba? Kasi makikita niyo doon, he went to the Nazareth, 'di ba? Where he'd been brought up. And the Sabbath day, he went into the synagogue, as was his custom, he stood up to read. Diba po? And he scrolled the prophet of Isaiah. Yung sulat ni Isaiah po, was handed to him. So, ibig sabihin po, inabot sa kanya. Hindi siya ang mismong humuila. Po, at hindi yun aksidente. Na yun yung kinuha niya nung siya ay tumayo sa synagogue. Na sinabi niya doon that the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim God news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoner and recover the sight of the blind and set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Then, He rolled up. Diba? Niroll niya po, tsaka niya binigay. So, hindi po siya ang pumili, at hindi yun aksidente. Sa mundong ito, walang aksidente, kapatid. Lahat na nagaganap sa buhay mo, lahat yan nakaplano, lahat yan kalooban ng Panginoon at niloob niya. Kaya nung oras na yon, sinabi niya that the anointed one is standing among you. No coincidence po. No, but even yung schedule po ng reading niya ng Torah sa Jewish ng synagogue, po, wala po yun, Kasi meron silang tinatawag na haftarah na specific reading on a specific day. Na yun yung binabasa nila sa specific na araw at specific na na pagpunta nila sa synagogue. Nababasahin. At yun, yung tinanggap ni Jesus na when she entered. Hindi po aksidente na nung araw na yun nagpunta siya dahil ipoproclaim niya na at ipapakilala niya yung sarili niya. So Jesus entered on that day when Isaiah 61 has been scheduled. Yung Isaiah 61 po, na from the old na binasa natin kanina, na schedule na kasi para ipakita na siya yung Messiah. At sinabi niya sa harapan ng mga tao na siya yon. But before binasa po yung scroll na yon, before na binasa yung pong Torah na yon or yung kasulatan na yon ng Bible po before, ginawa na lahat ng Lord, nag-perform na po siya ng miracle,
no, that time. Nag-perform na po siya ng water to wine, healing, 'di ba? The son of Opitian son po, yung centurion, 'di ba? Nag-casted na siya ng unclean spirit and nag-heal na po siya ng mga various healing. And in the meantime, si John po is arrested. Siya yung nagsabi po sa mga religious leader, no? Si John po 'yon. He also the one who stand, one who do not know. 'Di ba? Siya yung nagbigay ng mga salita sa mga tao na hindi nakakaalam. John also has been baptized by the Jordan. Si John po din ang nagpalo po at tumawag, no? Tinawag ng Panginoon. Kaya ikaw po, naranasan mo na ba na ikaw mismo gumagawa ka in the middle of doing the will of God? Sa mga oras na to, nararanasan mo ba na gawin mo yung will na pinapagawa sa ng Panginoon? Sa karir mo, 'di ba? Tinawag ka niya para diyan, 'di ba? Sa values mo, sa ugali mo, sa expression mo, na po. Sa mga chances po ng buhay mo, sa lifestyle mo. Nagagawa mo ba yung will ng Lord sa buhay mo katulad po ng mga tinawag na noon? Kasi you are chosen, you are called. And have you find yourself na na-arrested ka rin? No, sa paanong paraan? No, na-arrest ka, na-exhaust ka because of your emotional exhausted. Sa spiritual disconnected mo dahil hindi ka po nakakonect sa Lord. No, nakot ka na ba ng cycle ng unhealthy thought na kung ano-ano na pinag-iisip mo, ang dami-dami mo ng problema, 'di ba? Have you been arrested? No, hindi ka nga na-arrest, no? Hindi ka po na-arrest ng actual katulad ni John. Pero naranasan mo na ba na para kang arrested? Di mo alam gagawin mo kasi sobrang emotional mo, ang dami na nangyari sa buhay mo, sunod-sunod yung problema mo. Hanggang dumating sa point na yung spiritual mo, naging disconnected ka na. Kasi sobrang dami na ng laman ng isip mo na hindi naman dapat. At nakot ka na sa cycle na unhealthy na yung thought mo. Hindi ka na makapag-isip ng tama, mabuti kasi hindi na healthy yung nararamdaman mo. You are arrested. And you began to ask to yourself, worth it pa ba ito? Mahalaga pa ba yung ginagawa mo na, 'di ba? Worth it pa ba yung buhay mo? Or sinabi mo sa sarili mo, at sinasabi mo sa sarili mo na kailangan mo ng pagbabago. Kailangan mong mag-adjust. Ano po? Or not, lahat ng bagay na ginagawa mo is mawawalan ng kabuluhan. Sinabi mo rin ba sa sarili mo na kailangan mong bumalik sa mga bagay na ginagawa mo dati? Para magkaroon ka ng kapayapaan? O para maranasan mo lang ulit ng paulit-ulit? Itong mga failure at mga bagay na nararanasan mo kasi you are arrested. Na po? Kaya pakinggan niyo po yung tanong ni John sa question niya doon po nung nasa prison siya. Sabi niya sa Luke 7:18-23, John's disciple told him about all these things, calling two of them. He sent them to the Lord to ask, are you the one who is come, or should I expect someone else? Na po, kilala niya yung Panginoon, pero kahit mismo siya, meron siyang confusion, meron siya pong pagkalito. 'Di ba? Kung sino, kung ikaw na ba yung inaantay namin o maghihintay pa kami ng iba? And when the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? At that time, Jesus cured many who had disease, sickness, and evil spirit, and gave sight to many who had blinds. So he replied to the messenger, go back and report to John. Hindi niya sinagot na siya yon, pero sinabi niya, go back. Diba? Bumalik ka kay John at i-report mo sa kanya na maraming nakareceive ng mga bulag, na nakareceive ng kanilang paningin. Maraming mga lame, 'di ba? Maraming mga lumpo na nakalakad. At maraming mga leprosy, 'di ba? Yung mga may ketong na nalinis yung kanilang mga balat. Maraming mga bingi na nakarinig at maraming patay, 'di ba? Sabi niya na na-raise.
And the good news is proclaimed to the poor. At ang good news daw, ang magandang balita, ay naipahayag na sa mga mahihirap. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Sa Luke 7 po yan, 18:23. Sabi niya, are you the one or should we expect another? Diba? Andun yung confusion niya, am I mistaken? Nagkakamali ba ako na ikaw yon? Samantalang narinig niya yung sinabi ng Panginoong Ama, di ba? Ito ang aking anak. Di ba? Hindi si Jesus ang nakarinig nun, si John ang nakarinig nun. Di ba? Kaya nga niya nasabi. Pero minsan kasi naririnig mo na ang Lord, di ba? Parang feeling mo confused ka pa. Di ba? Kaya yun po yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Hindi man niya dinirekta. Si God kasi hindi siya ganun Minsan hindi niya dinirekta na siya nga. Di ba? Pero ito yung mga action na ginawa ko. Ito yung mga patotoo ng mga propesiya at mga Mesaya. Di ba? Yung nasasabi na siya yung Mesaya kasi may mga katotohanan na action na ginawa niya. Di ba? Kaya ikaw, di ba, have I done all these things? Focus on the wrong person. Yun yung question niya sa sarili niya na, ginagawa ko ba to? Di ba? O nakapokus ba siya sa maling tao? Yun yung confusion ng isip ni John. Kaya nag-ano siya ng second na tinanong niya, go back, 'di ba? Go back and report to John what have you seen and heard? Kung ano yung nakita nyo at narinig ninyo. Ano po yung sinabi niya, 'di ba? Blind receive sight, lame walk, lepers are cleansed, deaf are hear, dead are raised, and good news proclaim. 'Di ba? Yun po yung propesya. Diba? Yun yung propesya. Diba po? Kaya sabi niya dito, give John evidence. No? Ebidensya yung binigay ni Jesus kay John. No po, to evaluate. Diba? Yun po yung binigay niya. Imbis na sabihin niya na, oo, ako nga. Ang simple lang naman pwedeng sabihin ni Jesus na, oo, ako nga. Diba? Pero ang binigay niya kay John, ebidensya. To evaluate. O sige, ikaw ang mag-evaluate, 'di ba? Nag-aral ka. Ang tatay mo priest, 'di ba? Nagbasa ka ng Lumang Tipan, 'di ba? Ng mga 5 book nila before, no? Kaya yung evidence po, which is point na si Jesus po is the anointed healer and the restorer. Amen? So who is Jesus? 'Di ba? The fulfillment of Isaiah 61, ano po? The anointed and healer, the healer and the restorer. And today, sa araw na to, He can heal. Until now, He can heal. Until now, He can restore you. No, so ang first point po natin, ang haba po ng explanation natin. So, ang first point natin, He can give you vision. Yun po yung pinakaano natin ngayon na God reveal your role in the world to let you see a purpose. Binigyan ka ng role ng Diyos as a light, 'di ba, and salt sa mundong ito to let you know your purpose. Po, si Jesus ang nagsabi nun sa'yo, hindi ibang tao na Annalyn, ikaw ang ilaw at asin ng mundong ito. Walang ilaw na tinatago sa ilalim ng lamesa at walang asin na walang lasa. 'Di ba? Katulad po ng mga pinerform ni God noon. Hindi siya nagtago. Lumayo siya sa lugar niya kasi mahinay pananampalataya ng mga tao doon. Amen? He give you the insight of wisdom. Yung insight and wisdom, binigay po ng Panginoon sa atin para maka-outlining tayo sa next step for you to follow. Kasi dati ikaw nasusunod sa sarili mo. Nung nakakilala ka sa Diyos, binibigyan ka niya ng insight. Binibigyan ka niya ng karunungan, 'di ba? Para ma-aligning mo yung buhay mo kung ano yung susunod na step mo. 'Di ba? Kapag nakakilala ka na sa Lord, anong sabi ni Lord? Nung nagpakilala siya kay Peter, anong sumunod? Nung nagsimula siya sa Diyos, patawarin mo ako, makasalanan ako. Anong sinabi sumunod ni Lord? Follow me. Follow me. Hindi niya pinansin kung anong kasalanan ni Peter. Ang sinabi ni Lord, follow me. Diba? After forgiveness, follow Him. Forgiveness is a gift na binibigay ng Diyos sa'yo. At gusto niyang makita mo na sa pamagitan ng wisdom mo at knowledge mo na may next step kang gagawin. Hindi ka lang tatayo dyan. May next step ka na gagawin. Kaya, to help you to see
What is healthy? A relationship strong, yung relationship mo sa marriage mo, para maging solid at value that can bring into your life. Binibigay niya yung karunungan sa'yo na yon, di ba? Para maging malusog, di ba? Ma-value mo lahat ng bagay. Even your relationship, magkaroon ka ng healthy relationship. Kasi maraming may asawa ngayon, no? Nasa asawa mo na yung 80%, hinahanap mo yung 20% sa iba. Di ba po? Kaya hindi nagiging healthy. Tinitingnan mo, nakapokus ka sa kakulangan ng asawa mo, samantalang yung 80% na ibibigay naman niya sa'yo. Kaya marami pong nagkakahiwalay. Diba po? Kaya, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord. Na po na tayo po ay anak ng Diyos, hindi tayo dapat, sorry po sa word, bobo, or, diba kasi yung wisdom niya nasa atin na eh. Binibigay niya, pinagkakalog. Kukulang ka ng wisdom, hingin mo sa akin, sabi nga ng Lord eh. Diba, wag kang foolish. Diba? Wag kang Tagalog po ng foolish at tatanga-tanga, or wag kang parang wala kang alam, 'di ba? Parang 'di ba? Wag mong gawin gano'n yung sarili mo. Nako kasi hindi 'yun yung kasi God gave us the vision. Binibigyan tayo ng vision para sa mission. So we are the blind, 'di ba? Blind tayo dati para ma-find out natin ang truth. Para mag-lead po sa atin kung saan tayo pupunta, para hindi tayo mapunta, para hindi tayo ma-lead sa astray. Kasi dati mga religious lang tayo, wala naman tayo relationship sa Lord. Amen? So Jesus can help you to see. He can restore your sight. No? He can give you sight again. Na makita mo spiritually, makita mo physically, makilala mo spiritually at physically yung mga tao na nasa paligid mo para maging healthy relationship mo sa pakikipagkaibigan mo, sa pagiging kapatid mo bilang Kristiyano, sa pagiging asawa mo, sa pagiging nanay mo, 'di ba? Even sa mga unbelievers. Na wag mawalang kabuluhan lahat ng pinaghihirapan mo. Hindi yung dati pakisama ka ng pakisama, please ka sa mga tao hanggang at the end masama ka pa rin. Kahit sa trabaho po, gumawa ng mabuti, di ba? Pag nagkamali ka, tatanggalin ka nila. Wala silang pakialam. Isang pagkakamali lang, tatanggalin ka. But God is not like that. Hindi po siya ganun. Ano po? Pinapakita niya sa'yo yung mabuti, yung tama, para ito yung gawin mo. Para siya yung mag-lead sa buhay mo. Para makita mo yung kahalagahan, yung value mo bilang nanay, yung value mo bilang babae, yung value mo bilang anak ng Diyos. Ganun din, bilang lalaki, di ba? Bilang asawa. O bilang kaibigan, o bilang kapatid. Jesus can help you to see that. O bilang katiwala, bilang manggagawa. Gusto ng Lord na makita mo yung kahalagahan mo. Makita mo yung vision niya sa'yo. Kasi ikaw, you have purpose. Second po, He can help you to walk again. If you find yourself na na-crush ka na sa mga sitwasyon at napaparalyze ka na sa mga unfortunate condition mo right now. Ano man yung condition mo ngayon, na po, one touch from God can give strength to your bone. Kung paanong ginawa niya noon, na po, just one touch, yung mga paralyzed tumayo. Sa tagal, 30 years, 38 years, diba po, pinagaling niya. He can help you to walk again. Maaring may mga bagay na nawala sa'yo, may mga bagay na hindi tumuon sa plano mo, pero God can help you to stand again. Diba po? Alam ko na kayo po, ikaw at ako, diba? You've been here for a long time. Diba po? Yung ability po to move forward na naging normalized kasi nagpapalo ka na kay God. Lahat ng bagay inayos niya, 'di ba? So how can you tell? 'Di ba na ang Diyos po hindi nag-i-exist? Na ang Diyos hindi ka nabibigyan ng pag-asa na tumayo ulit, 'di ba? At makalakad ulit. Hindi gusto ni Lord na mag-remain ka sa emotional mo. Sa emotion mo, sa feeling mo lang, 'di ba? Hindi gusto ni Lord na mag-remain ka doon. Kasi po, ang ng Lord is spiritual math forever. 'Di ba? Gusto niya yung hindi ka po naka-stagnant lang, hindi ka stagnant.
Na po? He called you to rise and walk forward with Him. Tinawag ka niya para lumakad ka patungo sa Diyos. Patungo sa lahat ng way niya, 'di ba? Yung gusto niyang ginagawa mo, yung purpose mo sa buhay mo. Jesus can help you to walk again. No, huwag ka mag-remain lang sa sitwasyon mo kasi isipin mo, kung ikaw pa rin yung tao na nagmumukmok kapag iniwan ka ng boyfriend mo, ikaw pa rin yung tao na kapag wala ka ng pera, hindi mo na alam kung paano maging masaya, ikaw pa rin yung tao na kapag nagiinom ka, pag wala ka ng kainuman at wala ka ng alak, wala ka ng kapayapaan, di ba? Imagine yourself kung nandun ka pa rin. I believe marami na pong inabot, kaya tayo nagpapatuloy dito because you find out that Jesus can help you to walk again. Hindi ka na lumpo ulit. Diba? He help you to walk again. Hindi ka na paralisado. Na dati, kapag nagmumukmuk ka lang sa kwarto mo, hindi. Ngayon, nakikita mo na yung grace ng Lord sa buhay mo at purpose ng Lord sa buhay mo. And I believe, marami na sa atin na nabuksan ng mata, spiritual at physical, para makita natin yon. That God can give you a vision and God can help you to walk again. Ang third point po natin, He can cleanse you and lead you to back into community. Na po, katulad ng mga leprosies na pinagaling niya. Yung mga kinash out niya ng mga unclean spirit, di ba po? Di ba? Maaaring the Lord, talagang si God, He will remove you from your community. Kung saan ka dating nabubuhay nandun, na akala mo andun yung pag-asa mo, ilalayo ka ng Lord doon. Sa mga tao na yon, na akala mo yun yung mahal mo, ilalayo ka ng Lord doon kung alam niya na mapapahamak ka doon. Diba, yung mga kaibigan mo na minahal mo noon, diba? Pero ngayon, hindi dahil hindi mo na sila mahal, kaya mo binigyan ng boundary, hindi, kasi hindi ka doon tinawag ng Lord. Hindi ibig sabihin, galit ka sa kanila, kaya ka lumalayo sa Kanya. God give you the destination na hindi doon, kasi iba na yung plano niya para sa'yo, kaya He remove you from that community. Amen? Kaya, makikita nyo po, yung mga unclean na bagay, yung mga bagay po na mga sickness, na mga sakit, na po tinanggal din tayo doon ng Lord. No, inalis niya din tayo sa mga sakit na yon na makaka-epekto sa atin. Na magbibigay sa atin ng sakit. Kaya wina-warn po tayo ng Lord na sa mga bagay na alam natin na pwede tayong mahawa. Diba? Nilalayo tayo ng Lord. Kaya sabi ng Lord, diba, sa Psalm 1, huwag kang makikiupo, makikita yun sa mga makasalanan. Kasi pwedeng makasama yun sa'yo. Amen? Kasi, ang epekto ng leprosy, diba po, kung titingnan ninyo, hindi yan nagaganap hindi yan kumakalat sa katawan ng isang araw lang. Na po, ang sakit na leprosy, kumakalat yan araw-araw, lumalaki yan. Diba? Sa kamay mo, kapag nagkaroon ka ng ketong, diba po? Hindi yan basta isang araw, puno na ng ketong yung katawan mo. Kapag nagpatuloy ka sa paunti-unting kasalanan, na po, nagiging epekto yon na lumalaki yung injury. Nagiging vulnerable yung injury ng katawan mo. No, pati mata mo madadamage na. Amen? Pati buong kamay mo, lahat, paa mo, lahat ng nakatago sa'yo, madadamage na. At masasaktan ka. Na po, hindi lang siya sakit sa balat na dumadapo. Na physically, ito-torment ka nito. Madedeform yung mga mukha mo, yung mga skin mo, di ba? Kaya nga, ito yung disease na nagpa-progress over time. Amen? Kaya ikaw, kung halimbawa, di ba, yung andun yung kasamaan, punta ka pa rin ng punta doon, hindi magtatagal, masama ka na rin. Madadamage na pati buhay mo, pati pamilya mo, pati kaibigan mo, 'di ba? Lahat ng sa buhay mo, karir mo, madadamage na. Amen. Kaya patuloy tayong mag-isip na mabuti, no po? Kaya nga sinabi ng Lord, 'di ba? Go to John. The lepers who have become sick over time, removed from the community, and shamed by disease are now cleansed. Kasi yun yung ginagawa ni God sa atin. Nilalapitan niya tayo, nililinis niya tayo sa ating mga kasalanan. Na lahat ng kahihiyan, na po lahat ng mga sakit tinatanggal niya para magkaroon tayo ng pag-asa na makita natin ng sarili natin that we are worthy.
We are cleansed by the Lord. Amen? Kaya, if you have sickness, di ba, kung may sickness ka over time, na naa-adapt mo, di ba, because of unhealthy habit and tendencies, yung mga emotional na nararanasan mo na unstable, remove from the community and the people you love. Di po? Ito minsan talaga kasi yung mga minamahal mo, yun din yung nakakasakit sa'yo. Kailangan mo i-remove yung emotion mo doon. Kailangan mo wag i-focus yung sarili mo doon. Kasi, bakit? Jesus can cleanse you and bring you back into your community. Aayusin ka muna ng Lord. Aayusin niya sa'yo lahat. Tatapyasin niya sa'yo yung hindi mabuti, yung hindi maganda. 'Di ba? Na nagiging sakit mo. Para maging healthy ulit yung relationship mo sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay. Kasi minsan, tingin-tingin tayo ng problema, tingin tayo ng tingin, akala natin sila ang problema, pero minsan tayo na pala yung problema. Amen? Tayo na pala yung nag-emote lang, tayo na pala yung feeling natin ganito, tayo lang pala yun. Kaya minsan tayo yung inaayos ng Lord to bring back, 'di ba, sa community na makita mo yung sarili mo. 'Di ba, na maayos ka na. At makita mo rin yung bagay na mabubuti sa ibang tao, hindi yung laging mali, yung makita mo. Kasi binigyan ka na ng vision ng Lord, ng eyesight, di ba? Tinuruan ka na niya na maglakad. Lumakad ka in faith, di ba? With faith, di ba? Hindi sa mga bagay na nakikita mo. Kaya nga sabi niya, walk by faith, not by sight. And yung pangatlo natin, He can cleanse you and lead you back into your community. Maaaring ilalayo ka niya, but then ibabalik ka pa rin niya. Para ayusin mo yung mga bagay na hindi maayos noon. Relasyon na hindi maayos noon, 'di ba? Mga bagay na nakasakit ka noon na hindi mo alam, 'di ba? Yung mga bagay na nakaapekto sa iyo at sa kanila, 'di ba? Na gagamutin ng Panginoon. Amen. Because God can cleanse the disease and sickness. Minsan po, hindi lang naman talagang sakit ang ginagamot ng Lord, pati puso natin. Amen? Kasi marami tayong naitatanim dito kasi ayaw ni Lord na meron tayong unforgiveness. Kasi sabi ko nga po, at sabi din ng Panginoon yan, kaya kang idala ng unforgiveness sa impyerno. Kahit unforgiveness lang ang meron kang dala-dala, nahaharap sa Kanya, pwedeng yung unforgiveness na yun ang magdala sa'yo sa impyerno. Isang dahilan lang. Papayag ka ba na lahat ng pinagpagalan mo at pinagpaguran mo hindi magpa-progress just because of your unforgiveness? Kaya nire-remove ni Lord yun, ginagamot ka niya at kine-cleanse ka niya to bring you back. Especially sa Lord. To bring you back in God. And God purpose and will and way. Amen? And last po, He is the good news you have been waiting for. Sa dami po ng hinihintay natin, siya po yun. No? Yung sinabi na propesiya sa Isaiah 61:1-3, the Spirit of the Sovereign Lord is on me. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind in the brokenhearted, to proclaim freedom for the captive and release from darkness from the prisons, to proclaim the year of the Lord favor at the days and vengeance of our God, to comfort all who mourn, and provide to those who grieve in Zion, to bestow on them the crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, the garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oak of righteousness and planting to the Lord for display of splendor. He's the hope you're yearning for. Siya yung hope na matagal mo nang inaantay. He is the peace that you've been seeking. Siya yung kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. And He's the strength that you've been craving. Siya yung lakas, siya yung kalakasan mo. Kaya nga meron sa atin napapagod tayo. Because, 'di ba, the Lord is my strength. Sabi nga 'Di ba, siya ang nagre-restore ng strength mo na matagal mong hinahanap. He is the joy of your soul that has been thirsting for. Yung joy, na laging meron ka noon, happiness lang, pero madaling nawawala. Pero yung joy, yung kagalakan na binibigay niya sa'yo, na ito yung kauhawan mo na hinahanap mo, hindi happiness. Yung joy ng soul mo.
Na kahit maraming problema sa buhay mo, alam mo na may joy. Hindi mawawalay kapayapaan, pag-asa, lakas, at kagalakan mo. Kasi alam mo na nandun yun kay Jesus. He's the anointed one is standing among you. Diba? He is the one. Na po? He is the anointed healer and restorer. Si Jesus po yun. That's who Jesus is sa buhay mo at sa buhay ko. Dapat yun siya. Na po, hindi natin hinahanap sa iba. Kasi lahat ng kailangan natin, maging kagalingan man ito, totoong sakit man, o pagiging paralisado mo, or pagiging stagnant mo, si Jesus ang kailangan mo. Kung kailangan mo ng strength at kalakasan ng katawan, hindi mo pwedeng hanapin, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa mga bawat salita na lumalabas sa Panginoong Hesukristo. Kung bakit ka makakakita ng pag-asa sa lahat ng purpose at mission na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kung bakit ka nakakakita ng vision na gustong makita ng Panginoon sa iyo na ito ang dahilan kung bakit kailangan mong magpatuloy. Magpapatuloy ka hindi dahil kailangan ka ng anak mo. Magpapatuloy ka dahil ito yung purpose mo sa Diyos. At hindi ko sinasabi na kailangan pabayaan mo yung anak mo dahil lahat yan ay blessing sa iyo ng Lord at lahat yan ay may purpose ka. Hindi lang kailangan nag-worship ka sa loob ng church. Na po, everywhere is part of worship. Everywhere is act of worship. Na po, kailangan ma-restore lahat ng parte ng buhay mo. Una sa'yo, una sa Panginoon at ikaw, yung relasyon mo, i-restore mo sa Panginoon. Kung malayo ka sa Diyos, ilapit mo yung sarili mo. Di ba? Kasi sabi ng Lord, draw yourself to me. Kasi si God laging nandyan sa'yo. Lagi siyang nag-aantay sa'yo. Ikaw din, ilapit mo yung sarili mo sa Kanya. At tutulungan Kanyang makakita, tutulungan Kanyang malinis, tutulungan Kanyang gumaling, at tutulungan Kanya. Di ba po? Na makita yung good news, yung magandang balita na matagal mo na mga tanong mo, na matagal mo nang hinahanap. At ikaw din ngayon, na po, ikaw at ako ngayon, pinili ka po para mag-proclaim ng good news. Di ba? Na matagal na ding hinahanap ng ibang tao at matagal na din tinaantay ng maraming tao sa mundong ito dahil marami pong tao ang kailangan ng ilaw at asin mo. And God is expectant na pagkatapos mong matagpuan yung paningin mo, pagkatapos mong gumaling sa lahat ng kasalanan mo, pagkatapos mong mawala sa pagiging stagnant mo, kailangan ka ng Diyos para lumakad ka din para sa ibang tao, para sa ibang kaluluwa. I-restore mo din sila sa pamamagitan mo. Maramdaman nila yung presensya mo. Maramdaman ng pamilya mo yung presensya mo because you are anointed one too. Diba? Since na nagkaroon ka ng relasyon sa Lord, He anointed you. You can heal and you can restore other people in the name of Jesus. Kaya po rin po ang Panginoon, let's pray. Heavenly Father, we thank you. Salamat po sa grace mo. Salamat po sa wisdom. Salamat po, Panginoon, na natagpuan na namin, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa. Ikaw ang aming hinahanap. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kapayapaan. Kahit sa magulong mundo na ito, may kapayapaan kami dahil sa iyo. Kahit sa walang pag-asang buhay na nakikita namin, Panginoon, Lord, may pag-asa kami dahil sa iyo. Lord, kahit nanghihina kami, Panginoon, sa mga bagit sitwasyon na nangyari sa buhay namin, Lord, we have strength because of you. Salamat din po sa kagalakan na patuloy naming nararanasan kung ba't kami nagpapasalamat sa lahat ng bagay na binibigay mo, Panginoon. Dahil pinakita mo sa amin na dati kaming bulag at ngayon nakakakita na kami. At nakita namin na Ikaw, O Diyos, ang dahilan kung bakit kami nag-i-exist. Ikaw ang dahilan kung bakit kami may purpose. Ikaw ang dahilan kung bakit kami may value, Panginoon. Kaya salamat po sa pagpapagaling mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pag-abot mo, hindi lang sa amin, sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa paggamit mo sa amin bilang instrumento mo, Panginoon, sa mundong ito. Salamat sa mga bagay, Panginoon, na binibigay mo, pinagkakaloob mo na maranasan namin yung kabutihan, biyaya at habag mo at awa mo sa bawat araw sa buhay namin at sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa kagalingan, Panginoon, na pinapahatid mo sa bawat araw. Purihin ka, O Diyos, luwalhatin ang iyong pangalan at let the glory be yours, Father God. Salamat po, Panginoon, na nagiging kabahagi kami, Panginoon, na mapagpapala na nagmumula sa iyo. Purihin ka, dakalaan ka, tulhatiin ka, Panginoon, sa pangalan ng Diyos na aming Panginoon, Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po.
Amen. Glory to God po. Sa buhay mo po, Sister Bev, sa mensahe na ibinaba ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng iyong buhay, at purihin po ang Diyos sa buhay mo.